Hello, Gemini. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Love reading tayo muli para sa sign ng Gemini. Ito po ay para sa July 2025. Kunin nyo lamang po ang mensahe na nakarelate kayo. Tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading o pag-upload ng video ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba tayo napadpad dito. Maaaring mensahe mula sa oracle card doon o dito sa deck na ito. Energies could be interchangeable. Meron tayong mapupulot dito. Pag wala, okay lang din yan. Jump next lang sa next na tarot reader. Maraming mensahe ang ibibigay. Pwede din panoorin yung lahat. So, yung una nating card na kinuha dito ay ang core energy mo. Page of Wands, exploratory phase. Tingnan mo, may malaki siyang magnifying glass. Parang inquisitive, very student of life, may passion, may inner passion to explore. Parang yun din yung isa sa mga core energies na pick up ko for July, this collective. So, yung mga, kung meron kang gustong ligawan, meron kang gustong kilalanin na tao, itong July ang iyong pagkakataon o actually hindi pagkakataon kasi magte-take ka na ng action. May fire within you na parang gagawa ka ng action para kilalanin pa yung tao na yun. Getting to know you, ganyan. Meron kang tao na gustong kilalanin, gagawa mo ng paraan para kilalanin pa siya. Parang magpo-form yung genuine interest mo sa isang tao this July. Pwede din naman na yun nga, sabi ko kanina, 'di ba, energies could be interchangeable. So pwede din na merong isang tao fire sign Leo, Sagittarius, Aries, not necessarily those signs, pero merong isang tao na maaaring makikita ka. I can see you, kumbaga, sasabihin niya, or hindi niya sasabihin at all. Pero maglalakas ng loob siya para kilalanin ka. Kilalanin pa lang, relax ka lang, wala pang message of love, pero kilalanin. Kasi tingnan mo, meron siyang magnifying glass. Oh, nice. Three of Cups. Maaaring mamimit mo itong taong to sa isang event, sa isang celebration. Pwede din naman na yun nga, merong celebration dahil this person would choose to, may kilig, parang kilig, kilig moment. May kilig moment si Gemini kasi merong isang tao kang kikilalanin, makikilala, o merong isang tao na mag-a-attempt na kilalanin ka this July. At iyon ay parang it will call for a celebration. Pwede din naman na celebration kasi let's say NBSB ka for the longest time or NGSB ka for the longest time. Tapos parang this is it. There's a certain moment na parang small steps towards being in a relationship. Kung you're in a relationship naman, pwede naman mag-explore kayo into I don't know, leveling up your relationship. Pero hindi pa siya ganun ka solid yung plan eh. Parang mag-uusap pa lang kayo about that. Yun. Kaya merong celebration siya. Ang ganda ng umpisa ng reading ni Gemini. Hindi ko alam kung ano yung mga next na lalabas. Pero anong gusto mong sabihin, universe, kay Gemini? Ano ang ganap? Uy, Empress. Very nice. Embodying your most feminine self kung ikaw ay babae. Kung ikaw naman ay lalaki, ito ay manifesting. Manifesting fertility, abundance, at welcoming all the blessings in life. Sa isang deck ko, yung Tarot of the Divine, si Our Lady of Guadalupe yan. 'Di ba si Our Lady of Guadalupe? Hindi si Our Lady of Guadalupe to yung isa kong deck, Tarot of the Divine. Si Our Lady of Guadalupe yung Empress doon. So 'di ba si Our Lady of Guadalupe, nagmilagro siya ng mga roses sa isang barren na land. So maaaring may isang milagro, may isang bagay na tatry niyong i-explore with your partner this July at magbubunga siya ng isang um, magandang biyaya mula sa may kapal. Knight of Cups, ito na yung message na sinasabi ko kanina, relax lang, exploration pa lang yung kanina. Ito, message. Pero tingin ko may mapupurnadang message of love na padating para sa'yo. Maaaring yung iba sa inyo mag explore ng isang bagay na mahalaga para sa kanya, pwedeng career related to. And so medyo mapupurnada ng very very light.
ang ang pagla-love life natin diyan. Cancer, Scorpio, Pisces 'yan, yung tao na 'yan, maaaring mas bata sa'yo. Ah, pero huwag kang ma-tie up dun sa signs na 'yon. May hindi aamin. May hindi aamin ng kanyang ano, nararamdaman. Parang ano pa lang siya, nabubuo pa lang sa loob niya na maglakas ng loob. Pero medyo matatagalan pa bago niya i-express yun. Bago makarating sa'yo yung kilig moment. Siguro chismis muna. Hoy, may gusto daw sa'yo si ganito. Pero wala pang clear manifestation. Tingnan mo, King of Swords. Meron ding isang tao. Daig nito to. Daig in a sense na kasi mas ano to, mas experience. King of Swords, air sign naman to. Aquarius, Libra, Gemini. Parehas nito. Uy, uy. Ang isang scenario na nakikita ko dito, meron dalawang tao na nagkaka-interest sa'yo. Pwede din naman na ikaw yan nga, yung magkaka-interest sa isang tao. At ito yung match mo eh. Kasi ikaw to, oh, Queen of Swords, very detached. Very just being a social butterfly. Very just being herself, him or herself. Parang i-flaunt mo yung sarili mo. Papakita mo yung authentic self mo. You will put yourself out there. Mapapansin, maraming makakapansin sa'yo. Pero you are not out there to para bumingwit ng jojowain. Pero it's more of, you just want to express yourself. And you are that amazing, kaya mapapansin ka ng maraming tao. Pero, yun nga, medyo baka maguluhan ka kasi when it rains, it pours. So, kung meron mga mag-assert sa'yo, magbigay ng message of love, meron pang, hindi lang siya nag-iisa. Parang ang gulo ng camera ko, no? Tilted. Sana okay lang sa pananaw ninyo. Excuse me. Ayan, no, tingnan mo. Meron siyang parang black and white yung photo, 'di ba? Pero meron siyang flowers. So isang taong to, parang kung magpapansin siya sa'yo, mapapansin mo talaga siya. King siya eh. Yun nga lang siguro matalino siyang tao, pero minsan nakakalimutan niya makinig. Ganun yung energy ng tao na to. Very, ang dami niya experience in life, pwedeng marami siyang businesses, marami siyang, basta matalino siya. Marami siyang napundar or marami siyang naitaguyod na, let's say, organization, ganyan. Kung sa school to, kumbaga, president of the student council siya. Pero sobrang vocal niya about yung sarili niya, medyo nagiging too much siya, alam mo yun, masyadong philosophical. Nakakasabay ka dun pero parang umay minsan. Ito namang taong 'to, yung sinabi ko kaninang maaaring Cancer, Scorpio, Pisces, very sweet sila. Mararamdaman mo magko-connect ka sa kanila emotionally. Yun nga lang nga parang may kulang. Puwede yun nga mas bata sila sa'yo, na I'm not saying na 'pag bata kulang, pero it's more of you are at that point, yung naka-connect ko na Gemini ngayon, you are at that point in your life na, gusto mo nung kapantay mo ng wisdom or kapantay mo ng intellect, kapantay mo ng intellectual capacity. And this person, they just care about you. They have this affection towards you. Pero it's not like kaya ka nilang pantayan when it comes to philosophical or existential usapan na. Yung ganun. Kasi queen, ayan ka, oh, queen of swords. Very detached, sometimes cold-hearted bitch, pero you're just being you. And nakakasabay sa'yo tong taong to. Pero minsan, parang, gusto mo mag-detach, pero pwedeng clingy or they are very, parang, uy, usap tayo, parang what do you think about this book, ganyan. Pero minsan ikaw wala ka sa mood, hindi yung trip mong pag-usapan. Pero sabay kayo talaga ng wavelength, parehas kayo ng wavelength. So it's a parang abundant period of moment kay Gemini this July. Ace of Swords, breakthrough moment. Uy, baka nga sa event mo mamimit itong taong to. Or circle of friends, merong may birthday na
na kaibigan mo tapos nandun sila. May kilig na doon mangyayari. Puwede din naman na mare-realize mo in the celebration, marami kang bagay na mare-realize o mapagtatanto. Makikilala sa sarili mo, mawi-witness o kaya naman ay excuse me, magsusunod-sunod ang swerte baga. Yang handman na yan, ilang beses yan lumabas, halos sa lahat ng signs lumabas yan. Parang tilted talaga. Sorry kung medyo disturbing yung camera ha, pero sana malinaw naman nakikita niyo yung camera. Yeah, itong hangman na to lumabas to paulit-ulit sa halos lahat ng signs. Hangman reverse. Meron kang isang bagay na parang aalis ka na doon sa isang sitwasyon na nagpa nagbo-bog down sa'yo. Pero pwede din naman na may resistance from your end. Yung iba sa inyo pwedeng buntis, tas may resistance, ayaw mong ituloy ito. Calls for a celebration, pero you're not in the mood to celebrate siya. Kasi ewan ko, may iba pa kayong plano, may iba pa kayong gustong gawin, at may gusto pa kayong i-pursue in your life. Pwedeng gusto nyo pang mag-focus sa career, at hindi pa kayo mentally prepared for for this blessing. You could be also avoiding yung conversations about that. May period of delay. Pwede din naman yung period of delay na yan ay period of delay in the sense of yung expressing their interest in you, yung dalawang tao na sinasabi ko kanina. Parang yun nga, getting to know you pa. Madedelay pa yung pag-commit sa isa't isa. Pwede kasi yung isa dyan, parang na-attract lang sa'yo, pero in a relationship pa sila. So sila pala yung hindi handa no? Hindi pala ikaw. Hindi lang ikaw ang hindi pa handa. Pwedeng sila din. Hindi pa handa. So, may delay ng Uy! Bakit parang ang pipiliin mo itong si sweet guy? Teka, may nahulog. Maganda yung nahulog. Charan! Lovers, making a choice. Under siya neto. So, mukhang ito ang pipiliin mo. Piliin mo yung sweet na tao na sabi ko kanina parang may kulang. Very caring, very affectionate, very nurturing. Siya yung, or pwede din naman na yung unang tao na mag-express sa'yo ng kanyang nararamdaman. Siya rin ang iyong, siya ang pipiliin mo. Making a choice, ang lovers, may pipiliin ka din. Although may delay, darating sa punto na may pagpili na magaganap. May pag-oo. May pagsagot. See? Ang ganda ng reading ni Gemini. Two of Cups pa. Union. Union of two souls. Relationship. Kung single ka, you will be in a relationship this July. Kung hindi ka single, parang mag-grow pa into a better version of the relationship, yung current relationship mo. Parang mapagtitibay pa siya. Pwede kasi na renewal of vows to. Pwede din naman na yung celebration pala, no? Proposal, no? Marriage pala, no? Pwedeng ganun, matutuloy na yung kasal. O ikakasal na, pwedeng nabuntis ka, tapos mag-offer na ng kasal sa'yo yung partner mo. At ito namang guy na to, siguro kaya hindi mo siya pipiliin ay siya ay parang mending a broken heart pa. Naging shoulder to cry on kanya. Siguro kaya naging close kayo. Pero bilang shoulder to cry on, medyo hindi pa siya nakaka-move on fully. At parang
disrespectful na sumingit ka o pumasok ka sa eksena na maging rebound niya, gano'n. Puwedeng ayaw mong maging rebound niya. Ah, Gemini is in her power, his or her power this July. Very, very nice. Yun nga lang hindi naman perfect ang mga sitwasyon. Merong mga bagay na magiging roadblocks pa towards a new relationship if you're looking for a new relationship o towards marriage kung i-level up niyo yung relationship niyo. So, yung core energy nga ng reading, exploratory phase, meron pang tinatry na aralin, tignan, getting to know you, at medyo may delay ng konti bago maging in a relationship o bago maging successful do sa goal mo man, ano man yung goal mo in this relationship. Pero these two cards here, these are perfect cards to come up in kulang na lang sun card eh. Kasi parang all perfect na yun eh. In a love reading kasi two of cups and the lovers connection reunion, you will be reunited. Pwede din kasi na ex mo yan o pwede isa dyan ex mo, yung isa ay current padating, pwede din na parehas na padating. So there will be a union. You're very much in your power and nakikita yun ng mga tao. You will attract the people, the right people. Yun nga lang isa doon, maaaring coming out from a breakup pa, healing a broken heart, mending a broken heart. And tingnan mo, ending mo 3 at 3 din yung beginning mo, celebrations. Pero ito, getting out of a heartbreak. So mukhang yung taong pwedeng yung taong gustong-gusto mo o yung parang swak sa'yo, ka-wavelength mo, ay medyo matatagalan pa. Baka yun yung delay na sinasabi ko kanina. Matatagalan pa, pwedeng hihintayin mo siya, I don't know. Matatagalan pa kasi siya ay meron pang inaayos sa kanyang current na relationship. Hindi pa siya fully nakaka-heal. So, pwede din na iba sa inyo dahil ganun yung sitwasyon nito. Ito yung oo na kayo dito. So, exciting to kung ano yung kahihinatnan sa next month as mga succeeding months kasi malay mo, mag-break kayo agad yan, tapos bumalik sa ito. Ready na siya by that time. Pero that's another story. Let's save that for another time. Pero here's your do-over. Binibigyan ka ng pagkakataon ni universe na magsimula ng panibago. Chimera is an enemy na parang inggit or greed or whatever jealousy na nararamdaman mo, don't feed that kasi it will eat you from the inside. So, whatever it is that is given to you at padating sa'yo na ibibigay ni universe, embrace it fully kasi maganda ang kahihinatnan nun. Kaya parang sign ito na new beginning is coming kung hindi mo pa nararamdaman yun. At maaari man na parang mukhang missed opportunities ang lahat. You're just being redirected dun sa kung saan ka talaga papunta. So, iwan ko na yun doon, Gemini. Salamat sa pagbisita. Like, share, and subscribe lamang po. And sana maabutan ko kayo ulit next time. See you soon. Ako po si A. Bye!